Kung tayo ay may habag, hindi na yun para dun sa ating bibigyan. Para mismo ito sa ating sarili. Dahil ang concern ng ating Panginoon ay para sa akin. Ako na magkaroon ng habag para makamit ko ang buhay na walang hanggan. Mga kapatid, hindi ito tungkol dun sa ating pinagbibigyan. Ito ay tungkol sa ating sarili na marunong tayong mahabag. Ang Panginoon ang unang nahabag sa atin. Ang Panginoon ang gumagawa ng paraan upang tayo'y makarating doon sa langit na ating inaasam. Mahabag tayo sa nangangailangan at matutong magbigay. Naglakad si Jesus sa mga taniman ng trigo, minsang araw ng pahinga. Nagutom ang kanyang mga alagad at sinimulan nilang alisin sa uhay ang mga butil at kainin yon. Nang mapansin ito ng mga Pariseyo, sinabi nila kay Jesus, Tingnan mo ang iyong mga alagad. Gumagawa sila ng ipinagbabawal sa araw ng pahinga. Oo nga. Ngunit sumagot si Jesus, Hindi niyo ba nabasa ang ginawa ni David noong maggutom siya at ang kanyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Diyos at kinain ang tinapay na inihain para sa Diyos. Gayong bawal sa kanya o sa kanyang mga kasama na kainin ito liban sa mga pari. At hindi niyo ba nabasa sa batas na sa araw ng pahinga, walang pahinga ang mga pari sa templo? Pero wala silang kasalanan dahil dito. Sinasabi ko naman sa inyo, dito'y may mas dakila pa sa templo. Kung nauunawaan niyo talaga ang salitang ito, awa ang gusto ko, hindi handog. Hindi niyo sana hinatulan ang walang sala. At isa pa, ang anak ng tao ang Panginoon ng araw ng pahinga. Isang mapagpalang araw nawa po ang sumaating lahat. Pasensya na po kayo, sobrang maingay yung paligid kaya medyo malakas-lakas yung boses ko. Pero hindi po ako galit na sumisigaw. Ang lakas po ng ulan, kaya ang ingay. So, sa ating ebanghelyo ngayon, narinig natin ang sinabi ng ating Panginoon. Habag ang nais ko, hindi handog. Sa ating kasalukuyang panahon, maraming nangangailangan ng handog. Pero itong ating Panginoon, ang sinasabi niya, ang gusto niyang tukuyin ay yung mga tumutulig sa kanila. Kasi nakita sila ng mga mapanghusgang Pariseo at Iskriba na pumipitas sila ng trigo o yung mga alagad pumipitas habang araw ng pahinga. At doon sila tinira ng mga Pariseo. At sabi ng ating Panginoon, binanggit niya yung ginawa ni David nung kumain si David ng pagkain na handog para sa Diyos. Pwede kang magbigay ng walang pagmamahal, walang habag. Pero kapag ikaw ay nahahabag, hindi ka pwedeng mahabag na hindi ka magbibigay. Ulitin ko, pwede kang magbigay nang wala kang habag. Hindi ka pwedeng mahabag nang hindi ka nagbibigay. Kahit walang-wala ka na, mayroon at mayroon ka pa rin maibibigay. Kahit yan ay isang basong tubig, kapirasong tinapay, may maibabahagi ka isang damit, may maibabahagi ka basta ikaw ay nahahabag. Mga kapatid, kalakaran yan dito sa atin sa simbahan bilang Katoliko. Kapag ang isang mayaman ay bigay ng bigay, nagkakaroon siya ng special attention sa pastor o sa pari o sa church leader kasi malaki yung ibinibigay niya. Pero yun ay hindi ibig sabihin nun ay nakalulugod sa Panginoon. Mas kinalulugdan ng Panginoon yung nagbibigay talaga ng may pagkahabag. Ito mismo ay para sa ating sarili kung tayo'y wala at tayo'y nagbibigay out of habag na sinasabi. Kung tayo ay may habag, hindi na yun para dun sa ating bibigyan. Para mismo ito sa ating sarili. Dahil ang concern ng ating Panginoon ay para sa akin. Ako na magkaroon ng habag para makamit ko ang buhay na walang hanggan. Mga kapatid, hindi ito tungkol dun sa ating pinagbibigyan. Ito ay tungkol sa ating sarili na marunong tayong mahabag. Ang Panginoon ang unang nahabag sa atin.
Ang Panginoon ang gumagawa ng paraan upang tayo'y makarating doon sa langit na ating inaasam. Mahabag tayo sa nangangailangan at matutong magbigay sa abot ng ating makakaya. Mga kapatid, life is beautiful. Walang pinaplano ang Diyos na hindi makakabuti para sa atin. Ang ating ginagawang pagkahabag sa ating kapwa, ang itinuturo niyang pagkahabag sa ating kapwa ay para sa ating sarili. God bless us all. Life is beautiful. Ang lakas ng ulan. Nais ko nang pigilin ang ikot ng mundo. Nais ko nang limutin ang oras ng buhay ko, sa magdamag na pagluha ang aking kapiling. Di mapigil ang abdi at sakit ng damdamin. Paano na ang buhay ko kung ayaw ko nang baguhin? Ang natitirang pag-asa ay ayaw ko nang isipin. Pagkantangi kabiguan ang laging nasa isipan, para bang nakaukit at hindi ito malutan. Panginoon, ako ngayon ay iyong tulungan. Abutin mo ako pagkat di ko na ito makayanan. At alam kong isang tawag mo lang, habis ay mapapawing lubusan. Tanging ikaw lamang ang inaasahan. Nais ko nang pigilin ang ikot ng mundo. Nais ko nang limutin ang oras ng buhay ko, sa magdamag na pagluha ang aking kapiling. Di mapigil ang hapdi at sakit ng damdamin. Paano na ang buhay ko kung ayaw ko nang baguhin? Ang natitirang pag-asa ay ayaw ko nang isipin. Pagkantanging kabiguan ang laging nasa isipan, para bang nakaukit at hindi ito malulutan. Panginoon, ako ngayon ay iyong tulungan. Abutin mo ako pagkat di ko na ito makayanan. At alam ko isang tawag mo lang, habis ay mapapawi lubusan. Tanging ikaw lamang ang inaasahan. Panginoon, ako ngayon ay iyong tulungan. Abutin mo ako